Ang panimulang kwento ng Chapter 6. Humiwalay sila sa madla at naghanap ng isang tahimik na sulok sa pasilyo upang simulan ang kanilang lihim na pag-uusap. Sa mundong ito, ang privacy ay isang karangyaan, ngunit isa ring mahalagang bahagi para sa kaligtasan. Si Shaolin ang unang nagsalita, nagpapasalamat sa kanya para sa napapanahong suporta nito sa safe zone. Kung wala ang mga palasong iyon, malamang na hindi siya nakaligtas hanggang sa mailabas ng boss ang huling kasanayan nito. Bilang tugon, malamig itong binaliwala ni Xiaoyu bilang wala kundi isang pagtutulungang kapaki-pakinabang sa isa't isa upang mapalaki ang mga gantimpala. Sa isang malupit na sistema, ang kabaitan ay madalas na maskara lamang para sa pansariling pakinabang. Nanatiling nakatayo roon si Shaolin ng tahimik. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay hindi lamang matalino kundi napaka-praktikal din, ang uri ng tao na malamang na makaligtas sa ganitong kapaligiran. Itinuro ni Xiaoyu ang pinaka-hindi lohikal na detalye. Sa napakababang attribute stats ni Shaolin, sa teorya ay imposible para sa kanya na maantala ang kasanayan ng Goblin Boss. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa nakikitang mga numero, kundi sa mga variable na umiiral sa labas ng mga kombensyonal na panuntunan. At tutulungan niya itong itago ang lihim na iyon. Napakamot sa ulo si Shaolin nang may pagkailang at nagpasalamat sa kanya. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang kanyang talentong outstanding scholar. Kung malalantad ang lihim na iyon ngayon, baka mas magdala pa ito ng gulo kaysa sa pakinabang. Hindi na nag-usisa pa si Xiaoyu. Sa halip, iminungkahi niya na magdagdag sila ng isa't isa bilang kaibigan sa pamamagitan ng brain system na nakapaloob sa kanilang mga badge. Nangako siyang itatago ang lihim nito, na lumikha ng isang hindi binibigkas na ugnayan sa pagitan ng dalawang taong may dalang mga lihim na hindi nila maibubunyag. Pagkatapos ay ginabayan niya ito kung paano i-activate ang interface sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanyang mga isip sa badge. Ang teknolohiya rito ay tila higit pa sa pag-unawa ng lumang mundo, ginagawa ang katawan ng tao bilang extension ng isang machine system. Sinunod ni Shaolin ang kanyang mga tagubilin. Nagkokonsentra sa badge sa kanyang kamay. Na-curious siyang makita kung gaano talaga kasama ang kanyang tunay na stats. Lumitaw ang status pano, Strength 2, Agility 2, Intelligence 2, Constitution 3. Ang mga numerong ito ay sumasalamin sa malupit na katotohanan tungkol sa kanyang panimulang puntos sa akademya. Hiniling ni Xiaoyu ang kanyang student ID upang ipadala ang request. Ang kaibahan ng isang S-rank na henyo at ng isang taong may pinakamababang stats na magkasama ay lumikha ng isang kakaiba at surreal na tagpo. Isang abiso ang lumitaw sa virtual screen, isang friend request mula kay Xiaoyu. Inabot ni Shaolin at pinindot ang confirm, opisyal na itinatatag ang kanyang unang koneksyon sa lugar na ito. Pinindot niya ang accept button. Isa lamang itong simpleng aksyon sa isang virtual interface. Ngunit nagbukas ito ng pinto sa isang mahalagang alyansa para sa hinaharap. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng malakas na sigaw ni Proctor Chin Chuan. Inutusan niya ang lahat ng estudyanteng nakatapos na sa pagsusulit na magtipon agad sa pangunahing pintuan. Matapos magtipon, inutusan ni Chin Chuan ang madla na buksan ang mapa sa brain system at magtungo sa sentrong stadium. Ang sistema ay tila idinisenyo upang gawin ang mga malayang individual bilang mga pyesa na madaling kontrolin. Na ginagabayan lamang ng isang mensahe ng utos. Hindi inaasahan. Tinawag ni Chin Chuan si Xiaoyu upang maiwan para sa isang pribadong pag-uusap. Pinanood ni Shaolin mula sa malayo. Nagtatanong kung ang pambihirang pagganap nito ay nakakuha ng espesyal na atensyon mula sa matataas na awtoridad. Tumango si Xiaoyu at sumunod sa utos. Hindi mapigilan ni Shaolin na mag-isip tungkol sa espesyal na pagtratong ito. Isa ba itong gantimpala na nakalaan para sa malalakas? O ang simula ng isang bagong pasanin? Isinantabi ang isipang iyon. Binuksan ni Shaolin ang virtual map upang hanapin ang kanyang daan. Isang detalyadong layout ng akademya ang lumitaw. Ginagabayan siya sa karaniwang silid-aralan patungo sa sentrong stadium. Ang kanyang titig ay naging mapagmuni-muni habang tumitingin sa system interface. Napagtanto niya na unti-unti na siyang hinihila sa loob ng isang laro kung saan ang lahat ng mga panuntunan ay kontrolado.
Sa loob ng napakalaking stadium, pinagmasdan ni Shaolin ang libu-libong taong nagtitipon. Nag-alala siya sa uri ng mapangwasak na social shock na idudulot ng malawakang pagkawala ng napakaraming individual sa lumang mundo. Biglang lumitaw si Xiaoyu mula sa kanyang likuran. Na ikinagulat niya, kinumpirma nito na tinupad niya ang kanyang pangako at hindi nagulat ng anuman sa proctor tungkol sa kanyang kakaibang mga kakayahan. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng malalakas na sigaw na nag-uutos sa lahat na i-clear ang daan. Kasabay ng pagsigaw ay ang pagpapakita ng presidente ng Student Council. Ang kanyang kapansin-pansing asul na buhok ay agad na kumuha ng atensyon. Inutusan niya ang lahat na tumayo sa formation ayon sa kanilang mga klase. Ang kapangyarihan ay madalas na nagsisimula sa pagpapataw ng kaayusan sa kaguluhan. Ginagawa ang isang hindi organisadong madla bilang isang nagkakaisa at madaling kontroladong puwersa. Tumayo siya ng matayog sa entablado, kasama ang mga miyembro ng Student Council sa kanyang likuran. Na lahat ay naglalabas ng awtoridad. Ang kanyang kumpiyansa dong kilos ay nagbigay diin sa malaking agwat sa pagitan ng mga estudyante at ng proctor. Mga senior na estudyante at ang mga nalilitong freshman sa ibaba. Ang presidente ay nagbigay ng isang palakaibigan ngunit may kalayuang ngiti habang ipinapakilala ang sarili at sinimulan ang seremonya ng pagtanggap. Inanunsyo niya na ang principal ay darating ng medyo huli dahil sa ibang mga bagay. Samantala, ibibigay niya ang pagbati ng akademya sa lahat ng mga bagong estudyante. Bigla, isang dumadagandong na atungal ang bumasag sa hangin. Napumutol sa kanyang pagsasalita. Ang tunog ay napakalakas na tila niyanig nito ang mismong espasyo. Dumidiin ng malakas sa pader. Ang boses ng principal ay tila nararamdaman sa dibdib ng bawat isa. Ang buong stadium ay napuno ng kaguluhan habang ang libu-libong mga mata ay likas na tumingala sa langit. Isang dambuhalang nilalang ang humahawi sa mga ulap habang ito ay bumababa. Isang higanteng lilang dragon ang lumapag, ang dambuhala nitong mga pakpak ay tumakip sa isang bahagi ng langit. Ang pagpapakita nito ay nagpahina sa lahat ng siyentipikong kaalaman na dati ay pinaniniwalaan ng mga freshman. Naging ganap itong walang kabuluhan. Nanigas si Shaolin. Ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Hindi na ito isang virtual na kasanayan o isang mababang antas na halimaw mula sa kagubatan. Ito ay isang buhay at humihingang mitolohikal na nilalang. Nang ito ay ganap ng makita, lumitaw ang ulo ng dragon. Ang nagliliyab nitong mga mata ay naglalabas ng napakalakas na pressure. Ang sinaunang takot ang pinakamabisang kagamitan para sa pagtatatag ng isang bagong kaayusan. Kung saan ang ganap na lakas ang tanging tinig na mahalaga. Ang katawan ni Shaolin ay ganap na nanigas. Hindi magawang igalaw kahit isang daliri. Hindi lamang ito takot, kundi ang nakakadurog na pressure na inilalabas ng isang mas mataas na antas ng nilalang na bumibigat sa bawat tao. Maging ang isang henyo na tulad ni Xiaoyu ay nanginginig sa ilalim ng kanyang survival instincts. Sa harap ng isang entidad na ang kapangyarihan ay lumalampas sa lahat ng limitasyon. Ang katalinuhan ay tila walang silbi. Ibinaluktot ng dragon ang katawan nito sa harap mismo ng entablado. Sa likod nito ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas. Kalmado itong nakaupo, ganap na kabaligtaran ng mga takot na estudyante sa ibaba. Ang matanda ay nagsalita, humihingi ng paumanhin sa mga freshman sa pagdating ng huli dahil kailangan niyang asikasuhin ang ilang mga bagay sa araw na iyon sa kahabaan ng daan. Ang kanyang tono ay banayad, na tila galing lamang siya sa isang casual na lakad sa halip na bumaba mula sa langit sa likod ng isang dragon. Siya ang principal ng Dawn Academy. Ang kanyang hitsura ay hindi lamang nagdala ng matinding pakiramdam ng awtoridad, kundi nagtaas din ng isang malalim na katanungan tungkol sa mga limitasyon ng kapangyarihan ng tao sa lugar na ito. Ang presidente ng Student Council ay pilit na ngumiti. Nagkokomento na ang pagpasok ay medyo masyadong maringal. Sa kabila ng pagsisikap na manatiling kalmado, hindi niya ganap na maitago ang kanyang pagkabalisa sa lalaki. Ang principal ay sumagot ng may pagkairita. Sinasabing wala namang maringal tungkol doon. Nagmamadali lamang siya at kailangang sakyan ang higanteng butiking iyon upang makarating sa tamang oras. Sa mga mata ng mga nasa pinakatuktok, ang mga bagay na itinuturing ng mga ordinaryong tao na banal ay wala kundi mga pang-araw-araw na kagamitan lamang.
Pinagalitan niya ang dragon dahil sa pananakot sa kanyang mga estudyante, binyantaan pa itong babalatan at gagawing sofa kung mauulit pa ito. Ang dambuhalang dragon ay agad na umurong, na parang isang alagang hayop na pinapagalitan ng amo nito. Si Shaolin ay titig na titig sa dragon. At, sa punong guro, napagtanto niya na ito ang tanging tao na may sapat na awtoridad upang suriin ang kanyang nakatagong talento. Nakatayo sa mataas na bahagi. Inilibot ng punong guro ng Dawn Academy ang kanyang paningin sa libu-libong mga bagong estudyante. Binanggit niya na ang mga resulta ng pagsusulit sa pagpasok ngayong taon ay medyo maganda. Mayroong ilang mga individual na may pambihirang talento. Pagkatapos ay dumating ang isang makahulugang sulyap mula sa kanya. Minsan, ang isang tingin mula sa isang taong may kapangyarihan ay mas nakatatakot kaysa sa anumang banta. Dahil ipinapahiwatig nito na mas kilala ka nila kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Biglang nanigas si Shaolin. Naramdaman niya na tila ang titig na iyon ay dumaan sa madla at tumigil sa kanya ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Nilabasan siya ng malamig na pawis sa kanyang balat habang nagtatanong kung ang lihim ng kanyang talentong top scholar ay tunay na ligtas sa harap ng matandang ito. Itinaas ng punong guro ang kanyang tungkod. At isang makinang nalilang magic circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Naghahanda siyang maglabas ng isang sound amplification spell, upang simulan ng magiging isang tadhana na talumpati. Nakatayo sa tabi ng dambuhalang dragon, nagsimula siyang magsalita sa isang tonong kapwa madaling lapitan ngunit mabigat sa awtoridad. Alam niya na ang pinakamahalaga sa mga freshman na ito ngayon ay hindi ang kanyang pagkatao, kundi ang dahilan kung bakit sila dinala rito. Kaswal na sinisi ng matanda ang kagawaran ng admission sa pagiging walang taktika sa kanilang mga pamamaraan. Nangako pa siyang magtatatag ng mga bagong regulasyon upang maiwasan ang pag-imbita sa mga tao sa ganoong kakaibang oras. Ang paggamit ng katatawanan upang pawiin ang kaba ng madla ay isang master-level na taktikang psikolohikal na ginagamit ng mga nasa kapangyarihan. Ang madla sa ibaba ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay malinaw na nagpapakita ng pagkabalisa at kawalan ng katatagan. Bigla silang kinuha mula sa kanilang mga pamilya, kaibigan, at dating buhay sa loob lamang ng isang gabi, para lamang itapon sa isang lugar na kasing baliw nito. Biglang naglaho ang ngiti ng punong guro, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang seryoso. Idineklara niya na oras na upang tapusin ang mga biro at sagutin ang dalawang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Sino tayo? At ano ang dapat nating gawin? Sa nakabibinging katahimikan na sumunod, inanunsyo niya sa isang malinaw at umaalingaw-ngaw na tinig. Makinig kayong mabuti, mga anak mula sa lumang mundo. Tayo ay mga mananakop. Ang mundong ito ay tinatawag na planetang Nooma, na kilala rin bilang bagong mundo. Ang akademyang ito ay umiiral para sa iisang layunin lamang. Ang sanayin ang pinakamahusay na mga mananakop. Ang Nooma ang mundong malapit na nating tapakan. Ang mundong ating ipaglalaban. At ang teritoryong sasakupan ninyo sa hinaharap. Sa deklarasyong iyon, ang ilusyon ng isang paaralan ay ganap na nadurog, na nagpabago sa bawat estudyante tungo sa pagiging kasangkapan sa isang malupit na pananakop sa pagitan ng mga planeta. Ang ating mga dating buhay ay opisyal nang nagwakas. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata.